Para naman sa isang panayam, makakasama natin si Emil Carrion. Emil, good morning. Good morning, Pia, at sa ating mga kabalitaan. Napakahalaga po ng public transport sa ating modernong sosyudad. Kaya naman po ang ating bansa ay patuloy ang pag-unlad at pagpapalawig sa public transport system, lalo na dito sa LRT at MRT. Partikular, ito pong LRTA. Kaya ating nakapanayam si LRTA spokesperson Attorney Hernando T. Cabrera at narito po ang ating panayam sa kanya. Ano pong short assessment niyo sa ating performance dito sa Christmas and New Year? Well, okay naman. Usually, pagka-Christmas, yung Christmas, yun ang, yung on the day itself, hindi masyado. Pero yung a week o mga weeks before, dumadagsa yung pasahero natin kasi nga yung mga namimili. Especially dyan sa Line 2, yung mga namimili sa Divisoria, so dumadagsa yan sa Christmas season. Pero yun din, ang nagiging hirap sa atin, at nagiging inconvenient sa ating mga pasahero pagdating sa mga ganitong situation, inspection. Kasi nga, marami silang mga daladalahin. So, ito yung subject ng inspection. So, umbisa nagkakaroon tayo ng delay sa mga pila. Higit 30 taon na po ang LRTA. So, ano po yung masasabi natin dito sa 30 anyos servisyo ayos? Well, nakita naman natin na sa Southeast Asia, tayo yung pinakauna na nagkaroon ng ganyang sistema. And through the years, nagkaroon tayo ng mga experiences. Lahat na ng klaseng experience natin yan sa ganyang sistema. In fact, pagdating sa mga personnel natin, there was a time na talagang na-deplete yung ating mga personnel kasi talagang pinirate sila sa ibang bansa. Nung nagbukas ang Dubai Metro, halos naubos ang ating mga technician, mga tellers, mga train operators. Talagang pinirate sila doon. Pero nandiyan naman yung ating mga core group, yung mga ating mga managerial position. Well, may mga pumunta din ng Dubai, kaya lang naiwan pa rin actually yung mga core people natin. So sila pa rin yung nakapag-maintain and we were able to train yung mga kapalit ng mga, hindi man natin kasi pwedeng pigilan itong mga staff natin na ma-improve naman yung kanilang, mas malaki ang sweldo pagdating sa Dubai, sa abroad. So ang kagandahan nun is nakita natin na well-trained yung ating mga tao. Kung ang bilang ng mga mananakay ay sigurado sasalubungin naman ito ng karagdagang equipment at karagdagang serbisyo. Ano po yung mga nakahanay nating mga bago? Well, actually, nabanggit natin kanina, 30 years old na itong Line 1. So, lahat ng bagay naluluma, nagdi-deteriorate yan. So, ang matinding pangangailangan ng Line 1 ngayon is yung rehabilitasyon at upgrading. Ang isa dyan is yung mga rehabilitasyon ng mga lumang tren. Sa Line 1 kasi, hindi natin kailangan bumili ng bagong tren. Doon sa existing na linya natin, yung haba, hindi natin kailangan bumili ng bagong tren. Ang kailangan lang natin gawin is i-rehabilitate, i-upgrade yung mga luma nating tren para maibalik sila sa serbisyo. And then, pangalawa, is kailangan nating ma-rehab at saka ma-upgrade din yung existing facilities natin. Una-una, yung mga relays. Yung relays natin sa Line 1, 30 years old na yan. Ang commercial life lang ng relays is mga 15 years or to 20 years. Pero safe pa naman gamitin yung ating relays. Kaya lang, darating yung point na kailangan talaga nating palitan yan. So, ginagawa na natin ngayon yan. In fact, yung rail replacement project na yan, within this month, mag-start na yan. Awarded na kasi yung project na yan. So, mag-start na yung award yan. And ang dami pa rin nakahanay na for Line 1 is karamihan dyan is yung rehabilitation at saka upgrading niya. Kasi yung luma nga na talaga ito. In terms of other naman, una dyan yung mga extension project natin. So, ako rin kasi ang chairman ng technical working group ng mga extension projects na yan. Yung Line 2 extension project, yung papuntang Masinag, tapos na yung bidding yan. Hinihintay na lang natin lumabas yung 4-1 award doon sa consultant natin. Kasi within this month, umpisa naman na natin yung bidding process niyan para sa extension niya, yung Line 2. Ongoing din yung bidding ng Line 1 extension. Ito yung papuntang Cavite. And then, katatapos din lang ng bidding ng tinatawag natin na automatic fare collection system. Ang kagandahan nitong automatic fare collection system, isang ticket, unang-una isang ticket na lang gagamitin natin for Line 1, Line 2 at saka MRT3. So, hindi mo na kailangan bumili ng panibagong ticket every time na lilipat ka sa isang linya. So, isang ticket na bibilin mo, pwede mo nang gamitin doon sa 3 linya. Pangalawa sa kagandahan nitong integrated AFCS na to,
pwede mo nang bilhin anywhere. Ano? Hindi lang doon sa mga teller sa loob ng istasyon. So, pwede mo nang bilhin sa mga convenience store. Pangatlo, loadable ito. Ibig sabihin, pag naubos yung laman niya, hindi mo kailangang bumili ng panibagong ticket. Pwede mong loadan ito na parang cellphone na load. So, pwedeng mayroon kang vending machine o pwedeng sa convenience store, electronic na yung paglo-load dito. So, mas convenient. And then, pinakaganda ito, contactless na siya. Sa kasyon kasi, ang gamit natin, magnetic card. Yung magnetic card kasi, kailangan mo po siyang ipasok doon sa slot para umikit yung turnstile. Dito sa contactless, kahit nasa loob siya ng wallet mo, itapat mo lang yung wallet mo, makaka-capture na yung data, bububukas na yung turnstile. Yun ang kagandahan nun. With a contactless, ang isa pang kagandahan nito, bukod sa very convenient gamitin, naiiwasan yung mga usual problem ng magnetic card. Kasi ang magnetic card na gamit natin ngayon, nakuha niyan ang inherent defect niyan is nade-demagnetize. Kapag mayroon tayong wallet na may magnet wallet, minsan apektado niya yung kanay, kaya nasisira yung programming niyan. Kaya minsan, yung pasahero nagko-complain, ayaw nang basahin ng machine. So, ang reason kasi niyan, karamihan dyan is yung demagnetization. Ano? And then, pangalawa, na isang problema ng magnetic card system is that pag ipapasok natin yung card doon sa slot, kung yan yung card kasi, prone yan sa mga dumi, sa mga sa dust, sa dumi, and then sa moisture sa kamay natin. So, pag pinapasok natin yung card doon sa slot, sa isang buong maghapon, ilang card yung papasok doon, kakaroon ng accumulation ng dirt sa loob ng machine. So, ang nangyayari dyan, either sisirain niya yung card or sisirain niya yung machine. Kasi nga, since yung process is ipapasok mo siya, it involves a lot of working parts na maliliit sa loob. Yung sa dami ng papasok na card doon, yung accumulation ng dumi, accumulation ng moisture, it will come to a point na yung mga kasunod na cards sisirain na niya or yung mismong parts ng turnstile masisira sa dami ng mga moving parts. So, may inherent defect yung magnetic system na yan. So, buti na lang, nagkaroon tayo ng bagong technology yan, yung tinatawag na natin na contactless. Kasi RFID ang gamit nito. So, may iwasan yung mga ganong defect. With this, itong project natin, sabi ko nga katatapos lang ang bidding, itong automatic fare collection system natin. Mensahe po o paalala? Well, unang-una, ang lagi kong mensahe sa ating mga pasahero is yun nga, we cooperate sana sa mga security measures na pinapatubad natin, yung mga inspection, maging karoon tayo ng konting patience kapag humahaba yung pila pagdating sa mga security inspection. At ina-assure din naman namin sila na itong ating mga pasahero na yung ating mga staff din, lagi namin sinagsasabihan din na maging pasensyoso din sa ating mga pasahero. Kasi kung minsan sa umaga, alam mo naman, yung mga pasahero natin nagmamadali yan. Yan po So, ang minsan ating masusungit yan. Pagdating naman ng ganun din, masungit ulit yan pagbalik. So, lagi naming pinaalalahanan yung ating mga security guard na maglaan lagi ng napakahabang pasensya para sa ating mga pasahero at ipatupad ng maayos with all respect yung ating mga security procedure. Yan po ang ating panayam kay Attorney Hernando Cabrera, ang LRTA spokesperson, kung saan ating nalaman sa pamamagitan po ng balitaan ang marami pang developments or improvements na ating mararanasan sa mga susunod na buwan o taon sa LRTA. Ito sa MRT at ganoon din sa LRT. Dahil po, ang public transport ay talagang mahalaga para sa ating mga Metro Manilans, lalo na yung mga biyahe po sa mga dulo-dulo mula Monumento hanggang Pasay. Talagang kung wala tayong ganitong uri ng transport ay mahihirapan din tayo. At syempre sa pagtulungan po ng ating 1-year-old na balitaan ay tututukan po natin to at lalo nating sususugan para kung anuman ang ma-update tungkol dito ay aming ihahatid sa inyo. Who knows? Baka sa susunod na pagsakay nyo ng LRT o MRT, dun sa monitor ng station ng LRT o MRT ay balitaan na po o PTV4, Telebisyon ng Bayan, ang inyong mapapanood. So yan po ang ating panayam kay Attorney Hernando Cabrera.